Good morning po sa lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Sensya na po, weakness ko po talaga. Hallelujah. Sa dami po ng ginawa ng Panginoon sa aming buhay, hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula. Pero isang bagay po ang alam ko. Bago pumasok ang taong 2024, sinimulan na ng Panginoon ng himala sa aming buhay. Na kung iisipin po, saksi po ang Sister Ocklet sa buhay naming mag-asawa dahil ang paggabay po niya sa amin mula nung kami kinasal hanggang sa patuloy na sa tagig pa kami noon. Pag po may mga crusade na kailangan po, tinatawagan po kami. Naroon po ang puso naming mag-asawa kasi masaya po kami na nagbibigay sa Panginoon, lalo sa gawain ng Panginoon. Nagpapadala po kami kaagad pag may mga gawain na gano'n at may utos po. Ang sabi ni Ate Bebe na ipapatotoo namin yung nangyari po last December 19, yung huling crusade po sa sa Batangas. Nung Sunday po, bago po ang crusade, pinatawag po kami ng tihiling. Sabi niya po sa akin, kayo ay kandidato sa sacrificial seed. Sa puso ko po, yes Lord, kaagad ang sagot ko doon. Kaya lang kasi may po kami partner. So pag po kayo ay magka-partner, dapat po na pagkakasunduan po ninyo. Sabi ko po, pwede po bang sabihin yung direkta sa aking partner? Ilocano po kasi. Alam niyo po yung kakayahan ng Ilocano, may pagka, pero hindi naman po sobra. Tinawag po siya. At yun po, sinabi sa kanya na ganito, magbibigay kayo. Yes, Lord, ang sagot namin mag-asawa. Dahil ranas po namin na sa bawat aming seed na binibigay, sabi nga po sa 3 miracles seed of seed faith, diba po, trust, give, and then yung huli ay expect. Lagi po kaming nag-e-expect ng himala na aming kakamtin or ng aming tatanggapin tuwing kami ay magbibigay. At di naman po tinataas yung sarili. Kaluwalhatian po ng Panginoon ng ating lahat po ng tinatanggap namin, maliit, malaki, bagay, binibigay sa amin sa mga anak namin. Sinisiguro po namin na may tithes. Hindi po kami nangihinayang doon. Dahil tinuruan po kami sa lugar ng Morong. Maliit pa akong bata. Hanggang sa nag-aral ako, hanggang sa sabi ko, Panginoon, kailan kaya ako makakaranas na ako'y iyong pagpapalain? Kasi talaga pong by faith ako pinag-aral ng magulang ko. Marami po dito, mga nawala na, naging way po sila. Ginamit po sila ng Panginoon. Sila Tita Sabel, sila Ninang Raquel, Ninang Nilda. Nag-abot po sila yung makatapos lang po ako ng pag-aaral bilang guro. At pati po yung pagkuha ko ng board exam, himala po. Kasi hindi po ako nag-review. Alam niyo po ginawa ko? Mga kabataan, nagbasa lang ako ng Bible. Bible lang ang aking binasa hanggang sa ako'y mag-take ng exam. Pero one take lang, pasado ako. Purihin ko ang Panginoon. Yun po, isa ng himala na naranasan ko sa buhay ko.
Hanggang sa, kasi po ako'y nag-aral, bahay, school, bahay, school. Di po ako nagkaroon ng mga gawain ng sanlibutan. Ni umawit ng makamundong awit, takot po ako. Siguro may alam, pero hindi ko po yun talaga, kumbaga sa puso ko, iniingatan ko. Hanggang sa napadpad po ako sa lugar ng Taguig. Kasamahan ko po sa eskwelahan yung kapatid ni Orlan. Yun po, nagkaroon po ng textmate. Hanggang po sa naging mag-asawa po kami. Sabi ko, Panginoon, basta kung ibibigay mo siya sa akin, ang gusto ko, makakaisa ko siya. Makakaisa ko siya sa lahat ng bagay, higit sa lahat, sa paglilingkod sa iyo. Kaya sa mga kabataan, kung hingi kayo ng partner sa Panginoon, idalangin niyo muna. At hindi naman po ako nabigo. Ayan po. Kaya po, yung buhay namin hanggang sa ngayon, hanggang sa pagbibigay namin sa bawat seed, na pagkakasunduan po namin yun. Yun nga po, nung balik po tayo sa December 19, nakasakay na po kaming mag-asawa sa sasakyan. Nung umaga, sabi ko sa kanya, Daddy, pakawalan mo na yung seed. Tumatagal, sabi ko sa kanya. Alam mo naman, dapat di natin pinagtatagal. Ang ginawa po niya, ni-ready niya. Kaya po nung after ng crusade, inabot po namin yung, ayan po si Ate Bebe, si Stilly, inabot po namin kaagad. Nung pauwi na po kami sa bandang Santa Rosa, nakasunod po kami dun sa H100 namin, na yung kapatid ko pong isang nagdadrive and kasakay po yung mga kasamahan natin. Bigla pong nagkaroon ng yung mga barrier, concrete barrier, meron po siyang mga reflectorized na na bakal na nakausli. Ang time na yon, sabi ko, in Jesus' name, napaganon po ako. Tapos, nung dumilat po ako, para pong binubuhat yung sasakyan. Pero po ang nasa isip namin, ni-imagine na namin, wasak po yung gilid ng pulang sasakyan namin. Then, maya-maya po, parang namamangha kami kasi bigla na lang kaming nandun sa gilid na ng gasolinahan. Na nasa tabi na kami, na di ba po malawak ang expressway, na hindi namin alam kung paano kami nakarating doon, umaalog-alog na yung sasakyan. Kumbaga, sabi ko, himala talaga ng Panginoon. Kasi walang dumadaan na kahit isang sasakyan. Napunta kami doon sa gilid na yon. Kaya sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Tapos nung bumaba po kami, ine-expect namin wasak po yung sasakyan. Pero nung nakita namin, gulong lang po ang sira. Ay, nakita po ni Kuya Lito, sabi niya, talagang himala. Kasi, concrete barrier po yun. Parang 3 beses po kaming umalon-alon na gano'n. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoon. Kasi, hindi mo mawari yung nangyaring yun. Himala po talaga. Tulog na tulog po yung mga anak namin, pero nung time na yun, sabi niya, Daddy, Mami, ano yun? Nagulat din sila. Tapos yun po, niradyo ko na po, kasi may walkie-talkie po kami doon sa puti at saka doon sa pula pag po may crusade. Kaya po, nararadyo ko kaagad yung kapatid ko. Sabi ko, boy, sira yung, nabangga kami. Tapos huminto na po rin siya doon sa may, yun nga po. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil nakauwi po pa rin kami nung gabing yun at nakita namin na yung kamay ng Panginoon kapag ikaw inutusan, gawin mo kaagad para makakilos siya. Huwag mo nang pagmatagalin para agad-agad, kung kailangan mo siya, naroon ka agad yung kilos niya.
So isa lang po yun sa mga himala na dinanas naming mag-asawa ng aming pamilya na tunay sa kabila na hindi naman po kami perpekto. Lagi rin po kami may may pagkukulang. Pero sinisiguro po namin na sa gabi, meron kami family altar na inipon po namin yung mga anak namin. Doon, inihingi namin lahat ng kapatawaran. Yun yung tinuro sa amin ni Sister Ocolete. Huwag niyong kalilimutan yung pananalangin. Bata pa po ako. 2 babae lang po ang hinahangaan. And Sister Rayling po at saka Sister Ocolete. Nakikita ko po sa buhay nila yung ibang babae sila pero powerful yung mga salita. Lalong-lalo po yung mga susi tuwing Sunday. Yun po yung mga pinangahawakan ko eh. Yun yung mga nagbibigay ng, kumbaga, guide sa pagbibigay natin, sa bawat pinakakawala natin. Dapat may pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Ang asawa ko po, hindi po talaga siya seaman. Dapat siya na po magpapatawad. Pero nagkaroon po siya ng pabor sa Panginoon nitong 2024. Purihin po ang Panginoon, Brother Orlan po. Ikaw naman po. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Purihin na ang Panginoon. Tunay po na napakabuti po ng Panginoon. Ang pabor ng Panginoon sa aming buhay. Tulad nga po ang sinabi ni Ella, hindi po talaga ako graduate ng mga maritime courses po. Subalit ang pabor ng Panginoon ay napakabuti sa aming buhay. Di bali, matagal na po akong nagbabarko pero hindi po as seaman talaga na yung trabaho sa barko na yung maintenance sa mga ganun. Di bali po dati po kasi alam naman na ex-military po ako dati. Tapos yun nga nag-apply ako sa maritime security. Then umabot po ng mga 10 years mga ganun po. Then parang wala pong, parang sakto lang po yung mga nangyayari sa kumbaga, makakasampa, tapos maghihintay ng ilang buwan. Kasi pag kalimitan kasi sa mga seaman, pag on board lang sumasahod, pag bakasyon, wala. Kaya parang sakto lang po. Subalit, hindi po doon ako nakatingin. Sa alam ko na napakabuti ng Diyos, may hinahanda siya para sa akin, sa aming pamilya. Then, kung di ako magkakamali, 2022, last na sampa ko sa fishing vessel na talagang doon po grabe pong alon. Yung barko lang namin is like mga nasa 56 meters, nasa Indian Ocean ka, at ang alon is parang mas malaki pa sa bahay, mga ganun. Tapos mag-duty ka mag-isa. Parang doon ako sa Panginoon, na Panginoon, ayaw ko po na ng ganito. Gusto ko pong maiba naman ka ko. Then, nung yung isang kabats ko rin po sa military po, nauna na po sa
sa Europe, sa ano rin po sa inland shipping po, sa mga ano lang, mga river po, wala na po sa sa dagat. So yun po yung tuwing madaling araw po ako nag-duty, yun po yung hinihingi ko sa Panginoon na sana makano po ako doon. Then umuwi po ako ng December 2022. Yun nga po din, January 2023, yung may crusade po tayo dun sa Pulilan. Parang last na yata sa Pulilan bago magbukawi. Then, nakikisakay lang kami sa bayaw ko noon, inuupahan namin. Baga, yun ang inano ko na, sana, Panginoon, bigyan mo kami ng sariling sasakyan ako sa Kanya. At yun nga, yung parating natututunan sa ating mga leader, yung maging specific sa hihingin. Gusto ko po ng rush, kahit anong kulay, basta red, sabi ko. Kaya, nung tanungin ako ng asawa ko anong kulay, sige, kahit anong kulay, basta kulay red. Kaya, yun po, yun nga po, sinakatuparan naman ng Panginoon, taon din yun, 2023, November. Pero bago po nun, nung nag-apply po ako, pagkatapos po ng crusade nun, February po, nag-interview po ako. Then, alam ko na sa qualification ko, hindi po ako qualified talaga. Subalit, ang pabor ng Panginoon ay napakabuti, Panginoon. Napakabuti. Kaya, kumbaga yung sa qualification ko na hindi qualified, naging overqualified dahil nga sa pabor ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kumbaga inihanda lahat ng Panginoon ng mga mag-i-interview na parang ang naging usapan is about personal life. Kaya na lang po, wala nang masyadong pahirap kasi kung tutusin, wala naman akong alam sa maintenance ng mga barko, ganun. Kasi nga yun ang gawain doon. Subalit sa kabutihan ng Diyos, nung na-hire na po ako, nung magre-report na po ako sa barko, sinundo ako ng kapitan. Di nakita niya yung na 10 years ako sa barko. Di sabi niya, ayos, sabi niya. Matagal na experience mo sa barko, sabi niya. Oo, pero security ako doon, sabi ko. Anong security? Sabi niya sa akin. Kami yung nag-security sa mga barko na dumadaan sa Somalia, sabi ko, anti-piracy kami, sabi ko. May ganun pala doon sa barko, sabi niya. Pero marunong kang magpintura. Konti, sabi ko. Hindi ko na sinabi. Pero madali po akong matuto, sabi ko. Then marunong kang magsanding. Hindi rin po. Di sabi niya, magtali ng barko. Hindi rin po, kasi nanonood lang kami pag security kasi sa barko. Hindi namin ginagawa mga maintenance, mga pagtali ng barko. Wala talaga as in. So, pero bago po ako ma-deploy, YouTube po. YouTube po yung naging kung paano magtali-tali ganito. Pero talagang napakabuti po ng Diyos kasi hinanda po niya yung mga tao na mga kasama ko doon, ang kapitan. Sa isang barko po kasi, pag sa Europe po, halos 2-3 tao lang po. Yung kapitan, tapos isang crew. Kaya talagang matututo ka. Unang gabi nga yan, dadaan kami sa mga lock. Kailangan doon talaga, marunong kang magtali. So, tinuruan din ako ng kapitan isang beses. Subalit, dahil nga sa kabutihan ng Diyos, madali po tayong natuto. So, hindi lang po doon kasi sa mga nakasama ko rin doon talagang tinuruan po nila talaga ako. At ang kagandahan kasi pag nasa inland shipping po, kahit po bakasyon kasi po, same po yung benefits. Kaya tunay po na napakabuti po ng Panginoon.
Nakaraang taon naman po, tunay po na ang pabor ng Panginoon ay talaga pong pinagkaloob po sa amin dahil nga po sa hiningi ko pong sasakyan dati na isa, hindi lang po isa kundi nadagdagan po na naging 2 po. Kaya salamat po sa Panginoon sa patuloy po na pinagkakatiwala niya sa amin. At yun nga po nung last crusade po, talaga pong himala po yung nangyari sa amin. Kasi po kung tutuusin po kung talagang hindi po ito gawa ng Panginoon, talagang hindi ko alam kung paano mangyayari sa amin doon. Kasi po nasa overtaking lane po kami. Di mabilis po yun, kapag nasa 100 po, ganun madaan, 100 higit siguro yung takbo namin. Yung nga po, biglang may mga ginagawang kalsada, di biglang kumipot po yung daan. Yung ganyan kaluwag, kumipot ng ganyan, di nakita ko naman na makipot ng ganyan, kaso ibinaling ko sa bandang kaliwa, kaso nga lang, may truck naman na nakasunod sa amin. So, ang alam ko, pasok na kami kasi nakapasok na yung muso ng sasakyan. So, dito muloy ako. Tapos, bigla na lang may narinig akong pumutok. Akala ko isang gulong lang. 2 gulong, harap at sa kalikod. Sa bilis na yun, kung hindi dahil sa kabutihan ng Panginoon, talagang hindi lang yung aabutin namin. Pero, ang pinagtataka ko, sa bilis namin yun, dahan-dahan lang yung ng sasakyan, parang yung normal lang siya na huminto. Parang nataranta nga ako dun, pero wala talaga. Walang masamang nangyari sa amin. At saka ang kagandahan pa yun, talagang ay yung wala kaming kasunod. Dahil kung mayroon kaming kasunod nun, kasi baka hindi lang po yun yung nangyari. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng ito. Kaya tunay sa paghahasik na to, doon kami sumasampalataya ng aking asawa, nagkakaisa sa patuloy na paghahasik. Pag kami ay sinabihan ng mga leaders, buhay pa po si Sister Rocklet. At saka, yun nga, yung parati namin inaan ng asawa ko yung sa tights, pag na po. Kung minsan, na papatagal kasi nga, lalo pag wala ako, kung minsan may pasok pag gano'n. Kaya, ang magiging paraan na lang namin, yun nga yung pwede naman ihulog para mapakawalan po lahat. Kaya, salamat po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon.